Eto na i-transfer na pala ng Secretary General Garapil ng Kongreso ang dalawang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ito po yung unang ipinail ng Makabayan Black. Sponsor din ng mga Makabayan Black congressman. Siya ho nag-endorso. Ito namang ipinail ng civil society na ang nag-endorso naman ay si Congresswoman Laila De Lima ay parehas pong na-transfer na sa Office of the Speaker ayon kay Secretary Garapil. Sa rules po, at least 10 days. Pag natanggap ng Secretary ng Kongreso, sa loob ng 10 araw, ay dapat mai-transfer niya sa Office of the Speaker. Pagdating naman sa Speaker, sa loob ng 3 araw na official business, dapat may refer sa Committee on Rules at nang mai-calendar sa plenaryo para sa official referral diretso sa Committee on Justice. At dahil dyan, malaki na po ang posibilidad na by next week ay mai-refer yan sa Committee on Justice. Kung kailan sisimulan ng Committee on Justice, nasa kanila yan. Mayroon ding panahon na hinihintay. Pero siyempre, tatapusin muna yung for final decision talaga hanggang sa committee report, yung impeachment, yung binasurang impeachment ni Pangulong Marcos, tatapusin muna yon siguro bago simulan yung kay Sara Duterte. Pero yung paggalaw, simula sa Secretary General, nakita nila na nasa tamang proseso. Nakasunod ang mga complainant at endorser ng dalawang reklamo laban kay Sara Duterte. So, nag-umpisa na po. Yan ang purpose ng aking pagbabalita. Walang personalan, issue lang ito, balita lang. Nag-umpisa ng gumalaw ang panibagong impeachment laban sa pangalawang Pangulo ng bansa. Abangan natin. Sigurado po yan, mahaba-habang talakayan sa darating na mga araw. Okay? Mag-abang kayo. Paparating ko sa inyo ang impormasyon kung ano man development tungkol dyan. Samantala, eto na. Hindi na ho nagpatumpik-tumpik. Inaamin na talaga ni Senator Ping Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee, na yung draft report na na-expose na di umano ay nagmula sa opisina ng isang senador na si Lito Lapid, ay kinumpirma na rin ho ni Lacson na yun ay bahagi ng kanilang recommendation na pinakakasuhan si dating Senate President Chis Escudero, dating Senate President pro tempore Jinggoy Estrada, dating Majority Leader Joel Villanueva, ang nagpapakilalang pastor, Saldico Mix Kahayon, dating Congresswoman ng Caloocan, at yung iba pa. Sabi ni Ping Lacson, marami ang irerekomenda ng komite. Ongoing ang paggawa ng komite. Ito yung komite na ginagawa na opisyal galing mismo sa pagdinig ng Committee on Blue Ribbon Committee. Taliwas ito doon sa minority report na kalokohang lumabag sa Senate Rules. Violate yan sa Senate Rules na inunahan ng minority yung opisyal na report ng komite. Kasi yung report ng minority, ang kanilang tinukoy na mastermind, si Pangulong Marcos at si Romualdez. Ay dito po sa gagawin at ginagawang committee report ni Ping Lacson, wala daw silang nakitang matibay na ebidensya laban kay dating Speaker Romualdez. Ang naging dahilan lang kung bakit napag-usapan niya dahil yung sinabi ni Orly Cotesa na hindi naman niya nasundan ng dagdag na paliwanag hanggang sa nawala na. Hindi na nailabas ni Marcoleta, Senador Marcoleta, na siyang nagdala sa Senado. Kaya hindi ho nakumbinsi ang Senado doon sa mga pinagsasabi ni Cotesa. Nakumbinsi ang mga senador at ang komite doon sa sinabi ni Alcantara at saka ni Bernardo at Hernandez tungkol kung bakit madidiin at inirekomenda nilang kasuhan ng plunder at malversation of public fund ang incumbent Senador Escudero Villanueva at saka po Estrada. Ayun. So, hindi na po idininay ni Ping Lacson. Inamin na niya na yung draft report ay yun ang
Hindi pa opisyal pero yun kasama talaga. Yan ho ang dahilan kung bakit nanggagalaiti yung mga oposisyon ng Senado ngayon. Agawin ng kapangyarihan ni Ping Lacson at ni Soto para mapigilan yan. Pero sabi ni Lacson, kahit naman hindi sila magrekomenda, yan na yung ginagawa ng Executive Department. Kakasuhan ang 3 senador na yan. Kasama si Bong Revilla ngayon nakakulong na. Kasama rin si Revilla dyan sa draft report na yan. Kaya lang nakakulong na pero kasama pa rin siya. Magkakaibang kaso. Plunder. Mabigat yan. Non-bailable offense. Kulong talaga sila. Abangan natin. Huwag nating madaliin. Ang trabaho ng komite, lahat ng komite sa Senado at Kongreso, recommendatory lang sila. After ng kanilang mga hearing, in aid of legislation, gagawa ng batas at magrekomenda kung sino ang pwedeng kasuhan ng kriminal at administratibo. Yun po yun. So trabaho lang yan, walang personalan. Investigador na pulis, investigador na senador, anti-graft na laban sa korupsyon, si Ping Lacson. Yan ang record nila. Kung magagalit kayo, anong gagawin dyan? Ayan. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, naku, talagang ito saldi ko, hindi naman wala na ho talagang naniniwala rito. Lahat ng kanya sinabi, pinaniniwala yung mga video-video ng akusasyon, AI yata ang dating, wala talaga. Yung iba naghahanap ng maleta, yun, nakisaldi ko yung maleta, wala naman sa Malacanang, wala naman pala sa bahay ni speaker. So, gimmick lang yun. Hindi ho na-justify. Hindi nagamit ng mga anti-Marcos yung mga maleta ni Saldico. Kasi yung maleta ay nakay-saldi ko. Yung laman nun, nasaan? Baka nasa kanya rin. Kasi saan ka naman nakakita ng mag-deliver ka sa Malacanang, tapos iuwi mo yung pinaglagyan? Kalokohan nyo. Magdadala ka kahit na sa kapitbahay mo. Pag nagbigay ka ng something, lalo na kung pera yan, bakit mo kukunin pa yung pinaglagyan? Diba? Ibig sabihin, ano yun? Parang garbage. Yung maleta, pagdating mo ng Malacanang, binuksan mo, binuhos mo sa Malacanang yung laman, tapos umuwi ka, dala mo yung maleta. Ganun ba yun? Napaka-unprofessional, napaka-babaw na argumento yun. Kasi kung totoo yung maleta na na-deliver at may laman, dapat wala yun sa posisyon ni Saldico at saka ng mga anti-Marcos. Sila yung naglabas . O sino maniniwala doon? Nakita pa yung mga maleta, may mga bagong price. Yung price ng mga maleta hindi pa natanggal. So, ibig sabihin, kinuhanan yung picture ng maleta doon sa bodega nung nakadisplay sa mga mall, tapos pinalabas siya ng pinag-deliver. Kwento-kwento, gawa-gawa. Garbage talaga. Diba sabi nila, basura po yan, basura nga. Basura yung akusasyon ng testigo ni Marcoleta na si Orly Cotesa. Kaya hindi pinaniwalaan ng Bruno yung komite. Basura talaga. Siya rin may sabi, basura daw yun . Basura, akala ko anong basura, yung pala maletang may pera. So nga nangyari ngayon, totoo, basura talaga yun. Hindi nagamit at hindi pinaniwalaan ng Blue Ribbon Committee. Please like and share.